Radyo Migrante. Talakayan ng mga napapanahong isyu na may kinalaman sa mga buhay ng mga migranteng Pilipino at pamilya. Radyo Migrante. Radyo. Okay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nagbabalik po sa dating oras ang Radyo Migrante. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan natin ngayong gabi, medyo maganda-ganda, tungkol sa digmaan. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Chat Dimaano, mula dito sa South Korea. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Yan. Ako po si Chat Dimaano. Magandang gabi sa iyo, kasamang Chat. Magandang gabi. Nice to be back. Ako po si Chat Dimaano. Yan. Ayun nga po, nagbabalik po tayo sa ating original na time slot at dahil narito na, siyempre, ang ating partner na si Chat Dimaano, baka naman pwede tayong palakpakan naman dyan. Samantalang nakawala sa tanikala, ikang. Tanikala ng pagsasamantala ng kapital. Nagdadagap siya sa chat at anyong sa ating mga kasama sa Korea, kumbawa sa ating mga kababayan dito sa Japan. Magandang gabi, good evening at maayong gabi, naimbag gabi. Ano pa ba? Mayang pabegi po. Kaya kayo sa lahat-lahat na, pati doon sa mga lengguaheng hindi natin alam, pasensya na. Magandang gabi din po sa inyo lahat. Si Ardy Raimundo nasa Migrante Japan at welcome po muli sa nagbabalik natin na time slot ngayong gabi. Ito po ang Radyo Migrante. Sikapin na nating maging tuloy Sabado. Siyempre, yan talaga ang buhay ng migrante. Walang katiyakan. Kaya minsan Sabado, minsan Linggo. Ganun talaga. Pero nagpapasalamat tayo sa ating mga masugid na taga-subaybay. At least nagagawa pa rin natin yung ating advocacy nga na magbigay ng at least kaalaman sa mga OFW especially. Kaya nga Radyo Migrante to supposedly talaga magbigay ng impormasyon, kaalaman or discussion sa mga nanonood. Sa mga OFW actually. So ngayong gabi ang pag-uusapan natin napakaganda ng topic. Sabi, bakit kailangan tutulan at labanan ng sambayanan Pilipino ang imperialistang digma ng US? So yun yung pag-uusapan natin kasi napapanahon yung usapin na yun. Hindi napapanahon din yung 21 pesos na ginigiit ng NEDA na taga Earth 6. Napapanahon din yun. Pero mas napapanahon pa ito ngayon. Tingin ko kasi tagaibang dimension. Kasi di ba sabi ng mga scientist meron daw mga may mga multidimension. May iba-ibang earth na iba-ibang dimension. Tingin ko sa ibang dimension ang galing yung mga tinamaan ng kulog na yun. 21 pesos, di ba? 64 a day. Siguro kung mga 1980s. Baka pwede. Baka pwede. Baka nung panahon ni Magsaysay, malaki pa yon. Big time ka ng panahon ni Magsaysay. Oo, siyempre. Nung panahon na yan, ito nga ng nanay ko 5 lang ang baon nila sa eskwelahan. Di ba? Ikaw na. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga nanonood, yung mga kapapasok lang. Magandang gabi. Yan, type ko. Magandang gabi. Baka sabihin nyo naman, hindi ko kayo minamagandang gabi. Si Maricel, Maricel. Magandang gabi. Nanonood si Maricel. Sa inyo, Oy, baka naman magtampo. Batiin na rin natin si Kyle. Nanonood sa atin ngayon. Naghumihingi ng paumanhin dahil hindi makasama, siyempre. Ganun ang buhay migrante po. Oo, malamang magpapakain yan kasi hindi nakasama. Ganun yun. Sisingilin natin. Sisingilin natin po. Daanin na lang natin sa merienda to. Ang salagay ba naman Oo.
Magandang gabi, Maricel, at magandang gabi kay Raquel Kulamat. Raquel. Oo. Asawa ni ano yun eh. Magandang gabi po. Yan. Magandang gabi sa inyong lahat. Sa inyong dalawa. Yan. Medyo mainit itong pag-uusapan natin ngayong gabi kasi siyempre pag sinabi naman natin na digmaan o imperialistang digma, mamaya papaliwanag pa natin yan, pero siyempre medyo concern, very concerning sa ating lahat, bilang mga migrante. Kaya naman na pag-usapan ito ngayong gabi, siguro para din maglinaw doon sa mga kumakalat na mga sarit-saring usapin kaugnay dito, at sa panig naman natin bilang mga migranteng Pilipino ay siguro po mga kaibigan, mga kabayan, in a way makatulong itong discussion natin ngayong gabi, paano ba talaga susuriin ito, at kung tayo man ay kabilang sa iba't ibang klase mga grupo, sabihin na natin sa ibayong dagat, ay in a way ay magkaroon ng puwang para siguro ma-challenge yung mga preconceived na mga informations o insinuations na ating nasasagap kaugnay sa mga usapin, lalo na sa West Philippine Sea at sa iba pang mga bagay na kaugnay nito. Ayan, yung mga dumating si Maricel, si Raquel, tsaka si ano. Hi, Elpidio. Buong buo talaga yung pangalan, Elpidio. Elpidio Caterbas. Magandang gabi. Yan. Taga saan si Elpidio Caterbas? Kasi sila taga Hong Kong, si Raquel taga Pinas eh. Okay. Si Elpidio. Magandang gabi po. Di ba naging presidente tayong Elpidio? Si Quirino. Kapangalan niya, si Elpidio Quirino. Quirino? Oo. Di ko alam kung anong pera nakalagay si Elpidio Quirino eh. Yan. So, magandang gabi. Paki-share mga kapatid, paki-share at saka paki-like yung aming mga pages at saka yung taga Cebu. Paano ba yung magandang gabi sa Cebu? Oo. Maayong gabi. Oo, iba yung salita ng Bisaya sa kanila eh. They will be insulted kapag magandang gabi po sa inyo lahat uli. Sa mga taga Cebu, magandang gabi. Paki-share, paki-like. Meron kaming Facebook, 2 Facebook at saka 2 YouTube channel na simultaneously nag-broadcast po itong live na ito ngayong gabi. So, paki-share na lang po at paki-like. Maraming salamat po sa inyo lahat. So, ano bang ating unang pag-uusapan, kapatid? Maliban sa 64 pesos nakakainis, bumunta muna tayo sa digmaan. Sa digmaan ng imperialistang US. So, meron tayong mga sasaguting tanong, Payag ka ba rin, ha? Payag ba kayo nun? 64 pesos a day? Oo, payag kayo nun. Anyway, may kinalaman yan sa yung usapin ng 64 pesos. Bakit ganun kahirap yung buhay sa Pilipinas? At bakit tayo ganun ka parang timawa na ginagawa? Ay malaki ang kinalaman sa usapin ng imperialistang paghahari sa ating imperialista eh. Ano bang mas magandang gamiting salita instead of imperialista? O yung pananakop ng pananakop sa pagkubabaw sa medyo kahit gusto man nating palitan termino na yan. Imperialistang pananakop at dominasyon sa ating bayan basically. Siguro ang kailangan nating gawin ay ipaliwanag ito. Ano ba itong imperialista na binabanggit natin? The whole course po ng ating programa ngayong gabi, maaaring gagamitin natin ang terminong ito. Kaya very na kumbaga ngayong gabi, naglatagpo tayo para malinaw ang ating usapan
naglatag tayo ng ilang mga katanungan na gusto nating masagot sa ating programa ngayong gabi. In a way, para siguro makatulong paano natin uunawain itong usapin ng yung usapin sa West Philippine Sea, of course, where in fact hindi talaga yaan yung main and primary issue kung tutuusin, at mula diyan ay siguro ito yung entry point natin, na tinatawag, kung para natin buksan yung ating usapan. Kasi nga kasama ang chat, 'di ba? Mainit na usapin ngayon itong girian at pagpapastura ng sa iba't ibang mga bansa dito sa South China Sea or West Philippine Sea. And then hindi lang naman China and Philippines, ang mayroong mga claims sa karagatan na iyan. Nandiyan ang Vietnam, Malaysia, Brunei, iba pang bansa. And Taiwan also. So, kumbaga, ano po natin ito? Sikapin nating sagutin yung, kasi madalas ako nakaka-enkwentro ng ang panig ay parating papunta sa kabila. Ano ba, papuntang US kadalasan. Or meron akong mga naiengkwentro na galit sa China. Tama naman, magalit ka sa China kasi may ginagawang kalukuhan sa atin. At nakakampi sa US, may mga sinasabi pa nga akong naiengkwentrong mga masa na sinasabi is, mabuti pa raw gawin na lang tayong probinsya ng US. kagaya ng mga ayun ba yun, yung mga isla na naging teritoryo nila diyan sa may North America. Parang gusto nilang sabihin ganon. So ibig sabihin may problema sa pag-unawa kung ang pag-uusapan ay yun nga, kasi mas nakakiling sila doon sa Amerika. Ang tingin nila sa US ay isang tagapagligtas. So, sikapin nating sagutin sikapin nating sagutin yung mga ganong klase ng notion. Bakit nananawagan tayo, nakalagay sa screen. No to US imperialist war, not in our name, ganon. Pinapaalis natin ng US troops out of the Philippines now. China hands off of the Philippines. Bakit siya ganon? Yung ating panahon. Ay sikapin nating pag-usapan, di ba? So, yun. Oo, syempre. Kung meron pong komento, ating mga taga-subaybay ng komento, tanong, kaugnay sa usapin na ito, sulat nyo lang po. I-type ninyo dyan sa ating chat box at sikapin natin na masagot sa kurso ng ating diskusyon, di ba? Yeah. Si Nick Ivan nanonood. Magandang gabi, Nick. Si Nick Ivan. Siguro batay dito sa titulo. Pamagat ng ating talakayang ng gabi. Malinaw naman po na may sabihin na natin kung sa Pilipinas yan ay mayroong dalawang kampo, yung panig sa US at yung panig sa China. Pero sa kasalukuyan, sabihin na natin na talagang malakas yung anti-China sentiments at yung in a way merong hysteria na nagaganap o pinapakalat sa Pilipinas at maging sa hanay natin na bilang mga migranteng Pilipino o OFW sa ibang bansa ay hinahagip ng ganitong klaseng mga pakulo ng ilang mga grupo o interest groups na mayroong vested interest kaugnay sa usapin na ito. Kaya sige, kasama ang chat, siguro para unti-unti sagutin natin ito, ay ilatag muna natin. Una, doon sa unang katanungan. Yan. Na kailangan nating masagot. Yan. Magandang gabi, Sunny Kiray. Taga South Korea yan. So, magandang gabi po. Ito yung unang question natin. Bakit nagkakaroon ng agawan sa teritoryo at digmaan? Diba? Pero bago tayo pumasok doon, unawain natin na ito ay digmaan ng ito ay tunggalian ng dalawang imperialistang bansa. At gusto ko sanang ipwesto agad-agad na yung Pilipinas ay naiipit sa gitna ng dalawang teritoryo na nag-aagawan, dalawang
paksyon ng mga imperialista ng gagawan sa teritoryo. Mas ganun pa siya di ba? So bakit daw nagkakaroon ng digmaan? Umpisahan mo kapatid. Ako ganun yung agad yung yung pasok ko sa akin Siguro para malinaw sa ating mga kababayan na nakakasubaybay sa ating programa, kailangan muna nating sigurong ipaliwanag ano ba ang imperialismo o yung imperialista. O halimbawa, sa mga kababayan natin na nakakasubaybay sa mga pagkilos ng mga iba't ibang mga organisasyon, naririnig siguro natin karaniwan yung imperialismo o imperialistang US nababanggit sa mga programa o kahit pa sa mga pahayag ng ating mga organisasyon. Siyempre pa ay may mahalagang aspeto po kasi itong usapin ng pagkakaroon ng mga, sabihin na natin, may impluwensya, mayamang bansa, na may kakayahan na mag-impluwensya din ng iba pang bansa. So yun muna. At in the first place, supposed to be hindi masama yun Kaya lang, di ba, sa pag-unlad ng mga bansa, sabihin na natin, o nasyon, lipunan, naturally, hindi naman magkakasabay yan o hindi magkakapantay ang pag-unlad. May mga bansa talaga na umabot dun sa rurok ng pag-unlad ng kanilang ekonomiya, politika, industriya. At yung pag-unlad sa ekonomiya at politika na ito ay nagbubunsod doon sa konsentrasyon ng yaman ng kanilang lipunan sa ilang mga tao, pamilya, o sabihin na natin uri sa lipunan. Na sistemang kapitalista at yun itong mga yes, Kaya kumbaga, itong panahon, sabi nga ngayon, nasa urge tayo ng kapitalistang sistema na generally. Pero sa Pilipinas, iba po ang katangian niyan, mag-iiba pa. At sa iba pang bansa, maaring mag-iiba-iba talaga. Pero sa buong daigdig sa ngayon, ang pinakamayayamang bansa, kagaya ng US, Canada, Germany, at iba pang mga bansa, kasama na ang China, of course, ay dumating sa rurok kanilang supremacy sa usaping pang-ekonomiya, yung yaman ng kanilang bansa, na may kakayahan na silang kumontrol ng mga ekonomiya at politika sa iba pang bansa. Kagaya, halimbawa, ng impluwensya at kontrol ng US na nagaganap sa ating bayan, sa Pilipinas. Kung papansinin natin yung ating batas, yung strukturang panggobyerno, konstitusyon ng Pilipinas, ay lahat ng yan ay hinulma batay sa batas ng mga umiiral, polisiya na umiiral sa Amerika mismo, pati ang ating sistemang pangkultura at edukasyon. Ito po yung malalim na ugat ng sinasawag natin ng impluwensya ng US sa ating bansa, at sinasabi natin na yan ay isa sa mga katangian ng imperialismo. Pangalawa, yung mga mayayaman o malalaking kumpanya na nakabase sa mga bansang ito, particular sa Amerika, ay dumarating na sa yugto na nakokontrol na nila yung mga buong industriya, mahalagang industriya, enerhiya, pagkain, kalusugan, patubig, iba pa, pati na sa mga kagamitang pandigma. Kaya kumbaga, pag sinabi natin na nasa rurok ng kapitalistang sistema, ay dumarating na po doon sa usapin na nagkakaroon ng monopolyo itong mga malalaki, mayayamang mga kumpanyang ito. At hindi lang na doon sa kanilang sariling ekonomiya, kundi pati sa ekonomiya na iba pang bansa. Dahil sa paglaki ng kanilang industriya at sa pagpapalawak ng kanilang teknolohiya, hindi po ba bumibilis ang produksyon, nagkakaroon ng maraming mga iba't iba pang mga mula doon sa kanilang mga pinangahawak ang mga batayang industriya, lumalawak yung kanilang impluwensya. Kaya kumbaga dumudulo ito doon sa pagkakaroon ng mga bansa na
Kagaya halimbawa ng Pilipinas sa dating direktang kolonya ng Amerika. Ngayon, siyempre, iba na yan. Ano? Sa Pilipinas, mula noong pagdedeklara ng Independence Day noong 1944 o 45, ay naging hindi tuwirang kolonya tayo ng Amerika. Pero mula noon, bago pa man yon naganap, nung itinayo ang gobyerno ng Pilipinas, nasa ubod na nito yung impluwensya mismo ng paghahari at kontrol ng bansang Amerika sa iba't ibang aspeto ng ating pamumuhay, kultura, edukasyon, at pati sa ekonomiya at paggogobyerno. Kaya kumbaga, ito yung mga sa isa simple po ang pag sinabi natin na isang ang imperialista o imperialismo, in effect kaya niyang kontrolin, hindi lang impluwensyahin kontrolin ang ekonomiya at politika ng isang bansa na mas maliit, mas mahina kaysa sa kanya. Kasi practically hindi niya naman kayang gawin 'yon sa mga iba pang bansa na may sinasabi sa ekonomiya at yun Kaya kumbaga ginagawa nila ito sa mga bansang may hirap kagaya ng Pilipinas. Sa ngayon sa Pilipinas, sige. Ang matingkad kasi dun sa mga kagaya nga ng sinasabi mo na mga bansang mga imperialista, dahil nga sa sobrang nilang may isang katangian kasi nila yung yung sobrang produksyon, yung mass production ng mga produkto para yumaman sila, di ba? So isa sa pangangailangan ng mga imperialistang bansa ay mga raw materials, di ba? Mga mineral, market, yan kailangan ng mga imperialistang bansa yan. So kaya doon pumapasok yung usapin ng mga mahihilang bansa na kagaya ng Pilipinas na mayroong mga raw materials. Diba? Dahil nga gusto nila yung kailangan nila sa kanilang produkto yon, at kaya pinapasok nila yung mga kagaya nating bansa ng Pilipinas, di ba? Yun yung gusto ko sanang idagdag pa. Tama kasama chat kasi nangyayari yan through rin naman yan mga kasunduan bilateral labor agreements. Kaya bago pa tuluyang nagkaroon ng Republika ng Pilipinas, bago pa naitayo yan, may mga kasunduan na sa ekonomiya at tratadong pang ekonomiya at politika ang Pilipinas sa Amerika na nagtitiyak ng kanilang interes. Yung nga, sinasabi mo kanina na malayang pagpasok ng kanilang produkto, yung patent, yung disenyo ng mismong ating batas ng ating pamamaraan ng paggogobyerno ay nakadesenyo doon sa kanilang pagnanais. At the same time, ay lagi sa isang ganitong sistema, dahil nga hindi lang naman US ang sabihin na natin na mayamang bansa sa buong daigdig o dahil kahit sila ang pinakamayaman, hindi lang naman sila ang may kakayahan na gumawa o mag-impluwensya, mangontrol ng iba pang bansa. Kaya yung tanong natin, bakit nagkakaroon ng agawan sa teritoryo at digmaan sa iba't ibang panig ng daigdig? Ito po ay bunsod noong pag-aagawan sa una yung merkado, pangalawa ay teritoryo at ng mga mayayamang bansa na ito. Kaya yung usapin doon sa pag-aagawan o sigalot ngayon na nagaganap dyan sa South China Sea o West Philippine Sea na tinatawag natin sa kasalukuyan, ito po ay hindi nahihiwalay sa aspetong iyan. Ang totoo, ito pa nga ay dulot ng pag-aagawan sa interes sa ekonomiya at politika ng mga mayayamang bansa. At hindi po naiiba dyan ang China sa kasalukuyan. Na sila ay nasa yugto ng burok ng kanilang pang-ekonomiyang supremasiya sa kasalukuyan.
ah, Tama. nasa posisyon sila pang igiit ang kanilang ano yun, economic and political supremacy sa ating rehiyon. The sad thing is, Kaya the sad thing kasamang RD yung kanilang economic supremacy na yung sabi nga kapitalismo, di ba? Yung rurok ng kapitalismo. Ever since decades ago ay dahil nga sa katangian nito na ganoon. Isa kasing weakness ng nila is sobrang production, di ba? Overproduction. Nandun na rin sila sa yugto na ang tawag doon, strategic decline. Bumabagsak na yung kanilang paghahari. Especially US hindi na siya makapaghari ng kagaya ng dati. Kaya isa kasi sa katangian ng mga kaya ang tendency niya ay mandigma eh. Di ba? Ang tendency niya ay mag-flex ng kanyang muscle. Dahil nga nandoon siya sa yugto na siya ay natatalo na halos sa lahat ng kanyang May China na eh. Suddenly, sumulpot yung China. Dati, ang hirap-hirap ng China. Noon, dati, di ba, tinitingnan na. Ngayon, mayaman na yung China. So, meron na silang kumbaga yung impluensya nila to dominate, especially sa Southeast Asia. Southeast Asia ba yon or Indo-Pacific? Southeast Asia, di ba? Ay hindi na ganon. Hindi na ganon ka Threat na sa kanila yung China. Nakapwa nila imperialist anyway. Kaya kumbaga para sagutin itong unang katanungan, ito pong agawan sa teritoryo at digmaan ay isang natural na pangyayari o sirkunstansya sa pagitan ng mga mayayamang bansa o mga imperialistang bansa, kapitalistang bansa na ginagamit nila ang mga iba't ibang pamamaraan kagaya ng kanilang impluwensya, kagaya ng mga umiiral na mga international na economic agreements. Iba't ibang aspeto po ito. At kasama na at lagi diyan yung panggigiit ng kanilang lakas. Yung sinasabi ni Chat kanina na flexing. Kumbawa, ang China ngayon dahil nga meron na siyang kapasidad. Nag-show force siya ngayon eh. At ipinapakita niya sa Amerika, hindi lang ikaw ang mayroong kakayahan. Ang kakayahan ng mga alipin ng ibang bansa. Kami din. Oo, at na matagal lang ginagawa ng Amerika, of course. Kaya siguro para ito po, yung pagkakaroon ng agawan sa teritoryo, bahagi po ito nung hatian, ng agawan at sa hatian ng teritoryo ng mga kapitalista o imperialistang bansa na nagnanais na ipagpatuloy o palawakin pa ang kanilang dominasyon sa ekonomiya at politika ng mga mas maliliit na bansa sa kanila. Siguro dumako tayo bago tayo magtuloy dugsong ko lang sana doon sa sinasabi mong hatian ng mga bansa. Historically speaking, mga kababayan, World War I, World War II, ito ay halos lahat ay kumbaga sa ay hatian o dibisyon ng teritoryo ng mga imperialistang bansa. So every time nagdi-decline, mag-aagawan sila ng teritoryo, magdidibisyon sila ulit ng teritoryo, mag-aaway sila, magdidigma. Isa sa daladala ng imperialistang paghahari ay digma parate. So every time silang magdidibisyon, kahit nung historically World War I, World War II ay usapin ng pagdidivide ng teritoryo ng mga imperialistang bansa. So bago tayo pumasok ulit, gusto ko sanang i-frame 'yun sa mga sa mga tao na nanonood sa atin yung ganon. So, sandali Mabala. Sige. Dako tayo. Pangalawang Number 2 ba o number 3? Yan. So, number 2. Number 2 ba? Siguro parang itong Number 3?
Oo, nagagalit si ano, sabi niya si Daddy. Meron kami isang viewer dyan eh. Sabi niya, sayang. So, sana po ano no, may naunawaan naman tayo. So, isusunod na gusto natin sagutin na tanong ay bakit nagkakaroon ng tensyon at militarisasyon ngayon sa bahagi ng karagatan ng Pilipinas? Karagatang pinag-aagawan sa maraming bansa. Yun, sige. So, yun yung susunod. Siguro sa usapin na yan, kasama chat, yung nga, kanina, inilatag natin yung sa buong daigdig sa kasalukuyan, meron, totoo, sabi nga, real talk. Na meron talagang mga mayamang bansa na nais kontrolin ang buhay pang ekonomiya at politika ng buong daigdig. At hindi na bago o sa usapin na iyan ang China at pati ang US lalo na. Kaya kumbaga kung papansinin natin itong nagaganap na gerian ngayon, siguro ilabas muna natin yung US. Itong nagaganap na problema o suliranin ng Pilipinas ngayon sa China ay usapin ng paggigiit sa karapatan sa teritoryo. Of course sa UN may itinatakdang yung exclusive economic zones, and following that merong mga areas ng kalupaan o karagatan na itinatakda na supposed to be ay malayang pook ng kalakalan, gawaing pang-ekonomiya ng iba't ibang mga bansa. At walang nakatakdang specifically na nagmamayari sa mga iyan. At ito yung pinagmumulan ng contention o problema sa usapin ng paggigiit ng China at ng i-insist naman ng Pilipinas. Ang China kasi, kung tutuusin, talagang yung kanyang claims doon sa kanyang territorial waters ay out of bounds. Doon sa itinatadhana lamang ng UNCLOS, o United Nations Convention on Laws of the Seas. Pagdating doon sa EEC at yung mga area ng karagatan na particularly ay may karapatan ng sinumang bansa. Isipin mo, around 100 or 50 nautical miles mula sa ating baybayin ay ikiniklaim pa rin ng China. Kung titignan natin yung kanilang 9-dash line. At totoo naman din na mayroong legal na paninindigan ang ating bansa sa usapin na iyan. Of course, dahil nga yan yung inaipanalo natin sa UNCLOS, yung 200 nautical miles na exclusive economic zone. Sa baybayin, yes, yung EEC. At through by law, ang sinumang bansa ay walang karapatan diyan na angkinin, pumasok o gumawa ng anumang aktibidad diyan nang walang pahintulot. O kahit pa nga walang may pahintulot may restrictions din. Limitado rin dapat yung kaya nilang gawin. Hindi pwede yung basta na lang dadaan dyan, show force o bubulabugin yung ating economic activities dyan sa ating EEC. Yan yung naipanalo natin kontra China noong panahon ni Pinoy na isinuko naman ni Duterte nung kanyang termino. Kumbaga, itong tension ngayon na nagaganap sa pagitan muna ng Pilipinas at China ay usapin ng territorial dispute. Hindi pa ito usapin ng soberanya. Kasi pag soberanya, kasama na dyan of course yung lampas sa katubigan, pati sa kalupaan, politika at ekonomiya. Ngayon, kung babalikan natin, kung sisilipin natin ng maigi, yung usapin natin with China ay with respect to the territorial waters. At yan nga ay naipanalo na natin. Kaya kumbaga,
kung usapin ng borders o territorial dispute, ang pangunahin talaga na forma ng pag-resolve supposed to be ay political settlement, no? Hindi pangunahin diyan na manggagera o digmaan. Pero bakit nagkakaroon ng elemento ng ngayon ng para bang nagkakatakutan, nagkakagrian at nagkakaroon nga ng iba't ibang kulay na na pumapasok na diyan ng US, ng Japan, ang NATO, supposed to be off-hand sila diyan eh. Ang layo-layo ng mga yun. Nga nangyayari ito? 'Di ba? Kasi 'di ba, wag nating kalimutan na kahit ng panahon ng Duterte, nandiyan yung EDCA, nandiyan yung BFA, nandiyan yung Mutual Defense Treaty na nagpapahintulot sa mga puwersang Amerikano, kung mga kagamitang pandigma nila na pumasok sa ating teritoryo na may pahintulot ng ating gobyerno o ng ating pamahalaan, no? Through executive agreements, no? Kasi by constitution pinagbabawal 'yan eh. Yan nga yung isang yung may problema nuclear powered bawal sa atin sa constitution nuclear. 'Di ba? Kaya kumbaga meron tayong mga legal and constitutional contentions, ano. Ngayon, sino ba ang kung sa loob ng Pilipinas, kasi ang pinag-uusapan soberanya na, 'di ba? Sino ngayon ang may foothold at nakapasok talaga sa ating soberanya o sa ating kalupaan? China ba o Amerika? Alam nila yung sagot doon, di ba? Alam niyo yung sagot doon. Diba? Ngayon parang are we missing something na para bang pinahintulutan natin ang daang ilang pong libong puwersang Amerikano, at least 70 o 20,000, between 20 to 70,000 US forces na naka-istasyon ngayon sa bansa natin kasama ang kanilang mga kagamitang pandigma, pagtatayo ng mga instalasyong pang-espiya, paniniktik, mga radars, hindi ba? Yan ang ano yan eh. Yan ang purpose niyan eh. Di ba? Para tiktikan ang China o pagmatyaga ng kanilang kilos sa ating mga karagatan. Pag-espiya yan. Aggressive eh. At yung paggamit ng mga kampo ng ating AFP, tahasang paggamit ng kampo ng ating armadong sandatahang lakas ng Pilipinas. Bakit pinapahintulutan natin ito? Tapos galit na galit tayo doon sa may hysteria kasi. Ito isang katotohanan. May nagaganap na anti-Chinese o anti-China hysteria sa Pilipinas ngayon. Nakabit ng mga issue ito to say, nandyan na yung incursion sa ating karagatan, sa ating territorial waters. Andyan na yung mga di umanong sinasabing, mga nahuling mga Chinese nationals sa mga pogo, na pinaghihinalaang mga quote-unquote espiya. Nandyan na yung hanggang sa may isang mayor sa Tarlac, na napag-alamang sabihin na natin, pineke yung kanyang identity. Lahat. Tapos, nandyan pa nga, pati yung mga karaniwang mga Chinese na rin, na nagnenegosyo lang sa ating bansa na dekada-dekada nang nandyan, nadadamay at para bang ang ipinalabas sa media ngayon. Mayroong secret invasion na ginagawa ang China sa ating pamahalaan, sa ating gobyerno, sa ating estado, kaya kumbaga may in a way parang may anti-China hysteria na nagaganap. At ang punot dulo nito ay yung girian doon sa ating territorial waters. Division ng mga imperialist ng bansa. Territorial division. Masama kasi nun ang itinutulak sa digma yung Pilipinas ng US para yung kanilang interes. Hindi naman actually sila yung makikidigma Parang ang ginagawa tayong actually proxy war yun 'Di
Di ba? Parang proxy war ng US. Tinutulak yung Pilipinas sa digma ng US para lang proteksyonan yung sarili niyang interes sa domination sa Southeast Asia. Oo, Hindi ba sa Asia? kung papanoorin nga natin o makikita natin sa mga media optics na ginagawa ngayon. Ang pinapalitaw ay tinutulungan tayo, inaarmasan tayo ng Yes, US. ganon ang itsura. Kaya tayong kaya ang pagtingin ng mga tao ipagtanggol. ang pagtingin ng tao savior yung US talaga eh. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga savior yung US. Yung US yung isinusuga ulit, gagamitin ko na naman yung salitang yun, isinusuga yung Pilipinas sa digma. Yeah, isinusuga yung Pilipinas sa digma sa wala naman siyang kinalaman digmaan. Dahil kagaya nga nung nasabi na natin kanina, ito ay agawan ng teritoryo ng mga imperialistang bansa. Dibisyon na naman ng dibisyon na naman ng daigdig ng mga imperialistang bansa. So yung China, ang ginawa ng China, naggawa siya ng 9-dash line ba yun, tawag doon? Yun yung sinasabi niyang depensa niya. So yung US naman, nagawa siya ng sarili dyan din to contain China kasi nag-i-expand yung China eh. Di ba? So nagawa siya ng sarili niyang yung island chain naman yun sa kanya. Kanya-kanya silang kanya-kanya silang away. Ang masaklap din yung mga island chain na yun, kasama tayo doon. Di ba? Sa ganong klase ng setup, di ba? Tama, Kasi nga, rin eh. And, ang gusto pa natin na baliin sa yung myth, na ito, ay yung tayo ay tinutulungan ng US. Ginagamit nga yung territorial dispute eh. Sa totoo lang, yung pamamalagi ng mga kagamitan, pag-iistasyon ng mga kagamitan pandigma ng Amerika, mga tauhan niya, yung kanyang US forces sa ating bansa mismo. Alam po ba natin na ang gumagastos niya ay yung tayo mismo? Philippines. Yung maintenance at security. Libre sa tubig, libre sa kuryente. Libre sa at lahat pagkayang mga yan, makagawa ng kasalanan, ng rape ng Pilipino, Pilipina, o ng abuso ng kahit sino man, hindi sila saklaw ng ating batas. Yung SOFA. Nasa SOFA yan Status of Forces Agreement. Kumbaga, just for the sake, para bang pinaniniwala tayo, you are in danger. Nasa panganib tayo, kaya kailangan natin sila. At the same time, sige, tulungan namin kayo, pero pakainin nyo kami, protektahan nyo kami. Pagka nagkaroon ng problema, dapat absuelto kami. So, sa ganitong klaseng mga kondisyon at agreement, sa kalagayan na wala namang nangyayaring digma o para panahon para i-enforce yung Mutual Defense Treaty. Yung Mutual Defense Treaty natin with US, dekada na po yan. Wala pa mang naitatayong istruktura ng China sa West Philippine Sea. Nandyan na yan. Nakapagpatayo ng mga istrukturang militar ng China sa West Philippine Sea. May ginawa ba ang US? Wala. Sa totoo lang, wala. Hindi ba? Kaya itong nagaganap na tensyon sa West Philippine Sea o South China Sea, sa totoo lang, ang nakikinabang dito sa ngayon yung Amerika eh. Paano ito nakikinabang Amerika? Yan, yung pagdideploy niya ng libre ng kanyang mga puwersa sa ating kalupaan, sa ating karagatan, sa ating teritoryo, at sa iba pang bansa. Kasi sa Japan, may nangyayari din ganyan eh. I know, sa Korea may ganyan din. Meron. Na in exchange na supposed to be ay papalakasin yung kakayahang magdepensa ng mga bansang Japan, Korea, Pilipinas, ay yung kanilang libreng pagpasok at paglabas sa mga bansang ito. At pag sinabi po nating libre, hindi lang usapin niya ng gastos, kundi pati yung pananagutan. Kasi sa Japan, kailan lang may rape dito yung mga US forces na local na hanggang ngayon pa rin
nagkakaroon pa rin ng wala pa rin linaw doon sa korte. Sa Pilipinas, si Jennifer Laude. Sa Pilipinas. So yan, exactly. And marami pa mga katulad nila. Maraming ganyan kahit dito sa Korea yung sinagasaan ng tangke. Hindi rin na yun. Hindi na trial dito kasi nga meron silang status of forces agreement. Na nagbibigay ng isa pa dyan, yung bahagi kasi ng pagpapalakas ng defense capabilities ng isang bansa, kailangan sabi nila, modernize o improve yung defense capabilities. And for you to do that, kailangan mo maglaan ng bilyong-bilyong pondo. Kasi bibilin mo naman yan eh. Hindi naman nila ibibigay sa'yo yung mga sophisticado. Pero ang tawag nila doon, aid. Ang tawag nila doon aid. Pero hindi naman siya actually aid. Utang. Oo. Ayan, Sige, dumakot naman tayo doon sa ikatlong punto. O ikatlong katanungan. Ayun, sabi. Yung ating mga kung meron kayong komento Ay, magandang gabi. Si Django nanonood. Magandang gabi. Kung gayon daw, sino kung gayon ang tunay na may pakana at nakikinabang? So actually, nasagot na yung kanina nakikinabang sa pananakot at kakalat ng hysteria ng kontra China. Actually, yung US naman yung nakikinabang, di ba? So, kung nga natin yan, talagang sa ngayon kasi sa totoo lang, sa Pilipinas, malawak yung anti-China hysteria. Pero kung tutuusin, way back, mga 30, 40, 50 years ago, nandyan na yung mga Chinese eh. Hindi ba? Yung may-ari ng SM, Chinese. May-ari ng PAL, Chinese. Ano pa ba? Not to mention, di sila nagbabayad ng taxes. Mismong sa ating gobyerno rin, at one point, may mga half Chinese tayong mga kababayan na nakaupo sa mga susing, di ba, kawangko. Ba't pa tayo lalayo? Hindi ba? Bakit ngayon nagiging issue yung pagiging may lahing Inchik o pagiging may lahing Chino o Chinese nila? At parang bang ginagamit itong tuntungan ng iba't ibang mga grupo o interest groups na nagka-capitalize dito sa usapin ng pagresolba sa teritoryo ng China at Pilipinas sa karagatan at dumudulo doon sa anti-China hysteria na para bang ang pinalilitaw ngayon, kapwa ng BBM at saka ng Duterte camp ay kung tutingnan natin, sa isang banda nagkakaroon sila ng isang tono na merong anti-China. Itong, of course, yung previous administration ni Duterte, alam naman natin na medyo pro-China ito. At yan naman yung ginagamit niya ngayon na para bang binubuyo niya itong BBM na ang dami-daming ganyan, walang ginagawa, kesyo blah blah blah. And then, syempre, itong BBM administration naman ay politically, they are obliged to take action. Pero at the same time, ay yung pag-oobliga niya na umakto, ang course niya is to seek the help of ng Uncle Sam o ng US. Mm-hmm. And nagkakaroon ng iba't ng samot-saring komplikasyon na sa totoo lang sa ngayon itong nakikinabang at sa tingin natin ang nagpapakalat nitong anti-China hysteria sa ating bansa, sa Pilipinas sa ngayon ay sila din yung nakikinabang ngayon doon sa kumikita. Pag sinabi natin pakinabang kumikita doon sa brewing gera. Pag may usapin kasi ng pagluluto ng gera, kailangan may armas ka diyan. Meron kang tauhan. So kailangan mo ng pondo.
Hindi ba ang tunguhin ng ating gobyerno ngayon kung kailan lang parang nagkakaroon na ng budget deliberation. Ang laki-laki ng pondong nilalaan ng gobyerno para doon sa AFP Modernization Plan sa pagbili ng samot-saring kagamitang pandigma. To say na habang nagaganap yung girian natin sa teritoryo with China and Philippines sa karagatan, hindi naman nila doon ginagamit itong mga kagamitang pandigma na ito, di ba? Na kanilang binibili. Ginagamit nila ito mismo sa ating mga kababayang Pilipino eh. Meron na ba tayo nabalitaan na Philippine Air Force o Philippine Navy pinalubog ginamit ang bagyong barkong pandigma, pinalubog ang ng China. Wala namang ganoon eh. Di ba? Pero may binomba, may binombang mga community, etc. Oo. Lagi yun. Kaya saan ngayon talaga at sino? Either way kasi yung nagbebenta ng armas, nagbebenta ng bomba, kagamitan pandigma, kumikita siya either way eh. Pakialam niya ba kung gamitin mo yan sa kapwa mo Pilipino o sa Chino o kung ano pang lahi Importante sa kanila, lalo na ang US, bumibili ka ng kanilang produkto. Kumikita sila doon sa hysteria, doon sa takot ng digma. Ganyan ang nangyayari ngayon dito sa Japan. At to say, kahit yung mga lokal na malalaking kumpanya dito, kagaya ng Mitsubishi, iba pa, ay nakagir ngayon na mag-produce ng mga components ng mga kagamitang pandigma, bomba, missile o rocket na ginagamit sa digma para mag-manufacture. At ganun po katindi ang usapin ng kita o ekonomiya ekonomiya pagdating sa digmaan. Malaking pera po ang pinag-uusapan dito. Ang matindi kasi doon, ayaw naman ng mamamayan ng digma eh. Diba? Nobody sa daigdig ay ayaw ng digma. Diba? Siguro yun ang magandang itanungan natin. To having all this kahit pasabihin na natin na dihado tayo o meron tayong kakampi na sa usapin ba? Na meron na tayong kakampi, nandiyan ng US, nandiyan ng NATO, malakas na loob natin, sige, digmaan na tayo. Ganun ba talaga ang mindset o ang tunguhin ng mamamayang Pilipino? Na yun ay pinipilit lang tayo ng ilang mga may impluwensyang grupo o elemento sa ating lipunan na hindi, kailangan natin makipagdigma. O kailangan ninyong makipagdigma, kailangan nyo merong armas, may ganito, ganyan, gumastos para sa militar. Di ba? For the sake kung tayo pong tatanungin ng mga Pilipino, gusto ba natin na magkaroon talaga ng digmaan? Walang sasagot. Doon sa huling tanong, walang sasagot ng oo. Ewan ko lang kung sino yung may mga trip na sumagot ng sige, digmaan tayo. Wala namang may gusto ng digma eh. Kaya lang the point is, ang pinag-uusapan nga is yung ginagamit yung Pilipinas, yung issue ng Pilipinas sa territorial dispute ng Amerika para isulong yung kanyang agenda, which is yun nga dominasyon dito sa ating rehiyon. At ang masama nun, tayo yung inilalagay sa unahan habang siya nandun lang sa likod at nanonood. Habang nakikipagtunggali siya dun sa... Samantalang wala naman talaga tayong kinalaman sa tunggalian nilang dalawang bansa, di ba? Ganon yung hitsura. Kaya nga lagi kong pinapaliwanag kahit sinong nakakausap ko na actually wala tayong kinalaman niya sa gera na yan eh. Nanalo na tayo sa UNCLOS. Meron na ipanalo na natin, dapat na lang nating igiit. Hindi ito usapin ng digmaan. Hindi, digmaan agad eh. Kailangan kakampi natin ng US. Ganun yung itsura lagi. Ganun yung itsura na makakausap mo parating tao. Siguro tama yan kasamang chat Kasi nga itong nagaganap ngayon, ito ay sistematiko nangyayari Hindi ito para bang sulpot lang, kundi ito ay well organized, well developed, well organized, systemic sistematikong inilulunsad na
wala itong pinagkaiba sa parang kampanya, no, sa election, ano, may build up, mayroong ganito, ganyan, mga component. Hindi po natin, anyway, magkaklaro lang tayo, ano, hindi po natin minamaliit yung usapin noong o hindi natin sinasabi na walang pagkakamali ang China dito sa usapin ng tunggalian natin sa kanila pagdating doon sa territorial waters, ano. Nandun po 'yon. Ang nais lang pong ilinaw ng programa na ito ngayong gabi ay yung sa likod nito, the whole on the whole scheme of things, hindi lang naman po kasi dito sa atin merong ganitong nangyayari. Kung pupunta tayo ng South Asia, sa West Asia, ano, meron din ganitong klaseng mga pagpoposisyon ang Amerika kontra China. Ano? Yung pagpapalakas ng suporta ng Amerika sa India, sa Pakistan at iba pang mga bansa, ano, nakapalibot sa China, pati sa Ukraine, ano, against Russia. Ang lahat ng ito ay nakaprograma doon sa kanilang pag-contain, doon sa unti-unting paglaki ng impluwensya ng China sa buong daigdig. At ito po yung sinasabi natin na mayroong nagaganap na tunggalian doon sa paghahati ng mga hayamang bansa na ito sa teritoryo. At bahagi lamang itong teritoryo ng Pilipinas sa kanilang pinag-aawayan. Hindi nga tayo pa yung kagyat eh. Sa ngayon may nagaganap ang military confrontations sa Lebanon na naman, ano, within Iran. May Iran mga nilulunsad sila mga regional war eh. Israel, sa diba? Ukraine at Russia. Itong nagaganap ngayon na tunggalian sa pagitan ng India at ng kanyang mga dating probinsya. Lahat ng ito bahagi ng containment eh. Yung pag-uudyok ng Amerika sa South Korea, no, na i-dispel ang North Korea. It's all because sa grand scheme of things ay bahagi tayo ng pandaigdigang eskema na ito, ano. At para maunawaan natin na hindi tayo espesyal sa lahat ng mga nangyayaring ito. Hindi ito unique o espesyal sa buong daigdig. Kung tutusin, part and parcel siya ng pangkabuang eskema ng imperialistang US para manumbalik ang kanyang kontrol sa ekonomiya at politika sa pamamagitan ng paggigiit ng kanyang supremacy, ano, sa military might. Compared naman po talaga sa iba pang mga mayayamang bansa sa kasalukuyan, ang Amerika pa rin, ano, ang may pinakamalakas na military capabilities, ano. Sa lahat ng mga mayayamang bansa, siya rin ang may pinaka-establish, ano, na military-industrial complex na nagsusupply ng mga kagamitang pandigma, nagpapalakas sa pandigmang kakayahan ng iba pang mga bansa mula sa kanyang military-industrial complex. So finally, ano, may magagawa pa ba tayo? Ano? So una nga po, ano, para sagutin ang tanong na yan, ang una po nating pwedeng gawin ay una sa pamamaraan ng programang ito o ng ating mga pagsisikap na ganito na maglinaw, ano, doon sa usapin. At sana ang programa natin ngayong gabi ay makatulong, ano, sa ating mga kababayan doon sa malalimang pagtalakay. Kasi maaring dito sa pagtalakay natin ngayong gabi, maaring meron tayong mga makaligtaan, ano po. At pwede pong masagot yan doon sa iba't iba pang mga pamamaraan ng ating pagtalakay, no, sa iba't ibang mga bansa. Itong kaugnay sa usapin ng imperialistang digma na inilulunsad ng Amerika ngayon sa buong daigdig. Bagamat sinasabi natin na siguro 2000, ano, mula nung inulunsad niya ngayong kanyang war on terror hanggang ngayon 20 years ago, ay meron na rin nangyayaring pagbabago. Ano, kasi from year 2000 hanggang 2024, wala pa naman usapin dyan yung military and political expansion ng China eh. So ngayon meron na. Ibig sabihin, nagkakaroon na ngayon ng rebalancing, ano, of powers. Though ang Amerika pa rin ang
kasalukuyan ang pinakamakapangyarihan sa mga bansang mayayaman ngayon sa buong daigdig. Tanong nga yung may magagawa pa ba tayo? Yun yung question, di ba? Ang question na may magagawa pa ba tayo ay mayroon. Dapat lang natin kasing unawain na ang nagaganap na tunggalian sa pagitan ng China at ng US ay hindi natin tunggalian. Kundi dapat yung Pilipinas ay pumosisyon sa usapin ng paano niya ipagtatanggol yung sarili niyang patrimonya, yung sarili niyang lupa, sarili niyang lupain. Doon dapat tayo yung loyalty natin nakalais, hindi nakapwesto sa US, nakapwesto sa China. Hindi. Dapat ang pinagtatanggol natin ay yung ating sarili. At hindi magaganap yun kung hindi tayo magpapalakas ng sarili natin. Hindi by means of weapon, hindi ganun eh. But kundi usapin pa ng paano ba tayo magkakaisa? Diba? Paano magkakaisa yung mga Pilipino at sasabihin na hindi namin yan digma. Hindi kami kasali diyan sa inyong mga pinagtutunggalian. Gaya nga ng sinabi namin na nauna kanina, ang nagaganap ngayon ay dahil nga nasa yugtunan ng pagbagsak yung imperialistang paghahari. Especially yung US, natatalo na nga siya di ba? Pinag-usapan natin kanina. Ay nandun na siya sa punto na ganun na sa pagbagsak niya. Kailangan naman natin kailangan sa ating parte, sa bahagi natin ay mag-organisa, di ba? So, yun yung kailangan natin magpatibay ng mga organisasyong masa sa bahagi natin. Yun yung magagawa natin yung magpalakas ng hanay. Actually, hindi pa yung kailangan kumampi ako sa US kasi US yung magtatanggol. Natotoo lang ginigisa ka sa sariling tama ng Amerika gaya nga ng sinabi kanina ni Ka-Ardi, Sipin mo, nandiyan sila sa Pilipinas, gumagamit ng mga facilities natin ng libre. Yung kanilang mga binabagsakan tayo ng kanilang mga sobrang produkto. Di ba? Yung mga surplus nila na produkto, binabagsak sa Pilipinas, nilulunod yung sarili nating market. Kaya dapat nakafocus tayo, hindi pa sa usapin ng kung sino yung kakampi natin, kundi mas pumokus pa tayo na paano natin pagtatanggol yung sarili nating lupain. Mas ganun pa. Tingin ko siya kumbaga, well, in fact, kailangan talaga nating idepensa yung ating teritoryo. Pero bahagi kasi noon, dapat titignan ka muna sa loob. Hindi ba? Kung merong mga armadong pwersa, ang iba pang nasyon na nandiyan sa sarili mong kalupaan at nakakagalaw ng malaya, tapos ngayon, dahil tinitignan mo na sila ay kakampi mo, tapos ang direksyon ay para bang, sige, ready na kami, makikipagdigmaan kami. O tayo. Pero saan magaganap ang digmaan na yan? Sa kalupaan ba ng China? Hindi naman, sa atin. O sa teritoryo? Sa kalupaan ba o teritoryo ng Amerika? Hindi naman Kaya either way, kumbaga hindi paborable sa atin na sumakay doon sa pag-uudyok ng digmaan. At hindi rin paborable yung naglalaan tayo ng malaking pondo ng ating gobyerno para lang tumugon dito sa usapin na iyan. Samantalang ang dami-daming mga Pilipinong nagugutom. Kamakailan lang, sabi ng NEDA, di ba? Maalala natin yung 64 pesos value meal challenge. Ilang daang bilyon ang ginagastos ng gobyerno para sa pananatili ng mga o pagbili ng mga kagamitang militar o pananatili, maintenance ng mga kagamitang Amerikano, pandigma sa ating teritoryo. Tapos sasabihin ng NEDA sa atin, okay na yung 64 pesos. Yung PhilHealth nyo nga, babawasan pa namin ng 90 billion . Yung pondo nga ng nyo, kukunin pa
namin yan eh. Di ba? Ano pa nga eh? Pagka ganun po, bago pa magkaroon ng digmaan, patay na tayo sa gutom. Actually, kasi mas nakapokus sila sa military yung budget, kung budget ng pag-uusapan, mas malaki sa mga services wala eh. Kumbaga, magtataka nga kung bakit yung Pilipinas sa dinami-dami ng budget napupunta yung ating pera sa debt servicing, malaking pera ng budget ng Pilipinas napupunta sa debt servicing, napupunta sa military and police. Pero yung services, pag tiningnan mo siya, yung mga services is napakaliit. Binabawasan pa nga yung mga services. Wala namang significant pagtaas. Pero yung mga infrastructure, etc. So talagang hindi mo maintindihan kung anong klase ng pag-iisip yung gobyerno meron sa atin. Pag nagdigmaan ba yan, bumalik tayo sa usapin ng China. Pag nagdigmaan ba yung China at US, ano mangyayari? Hindi ba tayo yung lunsaran? Sa atin sila manggagaling, yung mga eroplano nila, pandigma nila, sa palagay ninyo titirahin yung US, hindi naman, titirahin yung Pilipinas. Hindi ba kayo nag-iisip? Kumbaga, doon na lang sa ganun level ng pag-iisip, agad-agad marirealize mo na, well, this is not a good thing. Parang isipin mo mukhang hindi maganda to. Yun na nga eh, kaya sinasabi natin kanina, nung in place na yung MDT, Mutual Defense Treaty, yung BFA na yan, o EDCA pa, nagawa ng China na makapagpalawak, makapagpalaki ng kanyang military influence dito sa ating teritoryo. Ngayon, sa tingin ba natin, matatakot yan na mag-deploy ang Japan dito, ang Australia, ang NATO, kahit NATO pa yan, ng kanilang mga pwersa dito? Atras ba ang China? Sa totoo lang, yung mga bansa gumawa din siya ng sarili niya eh. May pantapat naman ng China. Gumawa din siya ng sarili niya. Na mismo nga Amerika, laki-laki ng utang sa China. So kumbaga, is it they really going to war? O pinag-ano lang tayo ng dalawang imperialistang bansa na ito para nagawa tayong proxy war. Siyempre, ganun kasi sila. Instead na sila ang maggera, yung mga mayayamang bansa kasi ganun eh. Yung mga imperialistang bansa ganun. Instead na sila yung maggera, ang ginagawa nila, pinagigera nila yung mga proxy war. Proxy. Gagawa sila ng proxy war. Part ng nila yan eh. Part ng kanilang racket. Sabi ka. Part ng racket ng mga imperialistang bansa. So, yun. Mas pumoko siguro tayo sa usapin natin na paano tayo magdidepensa sa sarili natin, itumindig sa sariling paa kaysa sa magdepensa sa kapangyarihan ng mga imperialistang ginigisa naman tayo sa sariling taba. So, Cardi, meron ka pa bang iiwanang bago tayo magtapos sa ating ngayon? Kumbaga, siguro sa ating mga kababayan, lalo na doon sa mga kababayan natin na nasa ibayong dagat, alam po natin na ang pangunahing access natin sa information, balita at iba pa through social media, siguro, o internet online. Hindi rin po lahat ng nasasagap natin talaga sa online o internet na mga balita o ano pa man ay mga mga objective facts eh. Minsan yung mga impormasyon na nasasagap natin ay designed para impluwensyahan tayo paano mag-isip at mag-react sa mga issue na ating nakikita o nababalitaan. Kaya isa po sa effort natin dito sa Radyo Migrante, in a way ay tumulong sa ating mga kababayan paano titignan ang mga usapin na ito at paano tayo magsusuri. At the end of the day, kung usapin yan ng garian natin sa teritoryo at yung usapin ng namumuong militarisasyon na maaring tumungo sa digmaan sa West Philippine Sea, tanungin po natin ang ating sarili. Totoo ba na gusto natin ang digmaan na ito? Given na para bang ang lakas-lakas ng loob ng ating gobyerno na sige, kakampi natin ang Amerika, kakampi natin ang ganito, ganyan. Kasi ng sinong bansa pa yan. Ay at the end of the day, kung mangyayari man ang digmaan, saang lupain, sinong mga
lahi ba ang tatamaan nito? Hindi ba sarili din natin ng galupaan at mga kababayan natin, maaring pamilya natin ang tatamaan ng digmaan na ito. Kaya doon sa mga nag-uudyok sa atin, o nag-iimpluwensya na pumustura na di umano ay kampi tayo sa ganito, against sa ganyan, ay sabi nga ni Chat kanina, maaari po tayong magmuni-muni at buuin sa ating mga sarili yung paninindigan na ang Pilipinas ay para sa Pilipino lamang. Pero siyempre, yung yun naman ay dapat merong katumbas na pagrespeto at pagkilala doon sa karapatan na iba pang mga lahi. Hindi naman at ang usapin diyan sa tensyon na nagaganap sa West Philippine Sea sa pangunahin ay usapin ng teritoryo. Hindi pa nga ito usapin ng soberanya o ng national Kaya kumbaga pwede po yang masettle sa isang mahinahon at political settlement. Hindi uubra na tayo ay gagastos, ang ating gobyerno trilyon piso, daang bilyon piso ang ginagastos para sa pagpapalakas ng kanyang militar para magdepensa, pero at the end of the day hindi naman natin din talaga kailangan. Sa actual nga, yung mga bagong kagamitan, pandigma na ina-acquire ng ating gobyerno, hindi naman din sa mga mananakop kuno ginagamit kundi sa mismong mga kababayan din natin na naghahangad tunay na kalayaan at demokrasya para sa ating lipunan. Yun po, sana po nakatulong ang programang ito para sa paglilinaw ng mga ilang issue kaugnay sa usapin na ito. At yun nga po, panatili po tayong kritikal at mapanuri. Ilan po, ako po si Roger Raimundo mula sa Migrante Japan. Magandang gabi po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay at nanood. Please pakishare po muli yung aming programa. Meron pa kami next week sa sunod. So, hindi pa namin alam kung anong pag-uusapan ulit. So, malamang yung usapin ng taga-ibang planetang NEDA. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Chat Dimano. Maraming salamat po sa inyo lahat. Magandang gabi po ulit sa inyo lahat. Radyo Migrante. Sama Chat, nag-dinner ka na ba? Ng mga napapanahong issue na may kinalaman sa mga buhay ng mga Kano ginastos mo? Pilipino at pamilya. Radyo Migrante. Radyo. Ayun.